Sa gitna ng ingay politika, muling nanindigan ng AFP na mananatili silang tapat sa mga Pilipino at sa konstitusyon. Disinformation lang daw ang umano'y tangkang pag-aaklas ng mga dating general at sundalo. Narito ang agenda report ni Francis Folve. But do you think the government is still stable? No. Ma'am. No. Pumalagang So, ayan mga pre ha. Yan yung mukha ni Sara Lustay oh. Sara Lustay Duterte. Na tinatawag ng iilan ng Dutae. Ha? Sabi dito, AFP pumalag sa banat ni Sara laban sa gobyerno. Kasi unstable na daw po yung gobyerno, no? Alam niyo naman po na itong si Sara Duterte ano po ito? Magaling po siya sa paggawa ng kwento. Kahit wala namang katotohanan, minsan nga fake news sila pa mismo yung gumagawa. Kahit walang katotohanan, kailangan niyang sabihin yun. Bakit po? Para yung buong bansa magwala. Mga Pilipino magwala. Kasi nga gusto nilang patalsikin yung si PBBM kasi iisipin ng tao, mahina pala ito si BBM kasi sinabi ni Lustay 'di ba, na unstable daw yung gobyerno. 'Di ba? So, ang iisipin ng mga tao diyan, bumaba ka diyan, hindi mo pala kayang maging leader. So, weak leader ka pala. Ganun po yung gusto mangyari ni Sara Lustay Duterte. 'Di ba? Kaya kahit ano na lang po yung kanyang mga sinasabi, paninira, 'di ba? So, ito po, bibigyan ko natin ng reaction ngayon. Etong video ito mga pre. And of course, yung malakas na lindol po, no? Atin pong bibigyan ulit mamaya ng panibagong reaksyon. And so, yan meron po tayong TikTok, may Facebook page po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Sa mga bagong subscribers natin, maraming salamat po sa inyo. So, ito na po, tuloy po natin. Ma'am. No. pumalagang AFP sa naging banat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con sa Senado na magpapapress con sana, diba? Magpapapress con, bis na maririnig natin sa kanya yung mga plano ba? Anong plano niya sa susunod na taon? Anong mga balak niyang gawin para sa ating bansa? Iba po ang naririnig natin sa press con. Puro po paninira. Nagkalat po ng tae si Sara Duterte sa buong bansa. Kaya pala tinatawag nilang Dutae. Ibig sabihin, nagkalat po ng katangahan si Sara Duterte. Diba? Nagkalat buong bansa po, kinalat niya yung kanyang katangahan, kabubuhan, at pagiging pagiging tamad. Tamad naman to. Eto? Ay, sus Mariusip. Tanga na lang po yung naniniwala dyan. Mga addict na lang po yung naniniwala dyan. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pinagsasabi ni Sara Duterte, addict ka. Wala sa katinuan yung utak mo. Yun yung maliwanag dyan. Unstable ang gobyerno. Unstable daw po yung gobyerno. Anong kagagahan yan? AFP na mismo yung nagsalita, Armed Forces of the Philippines. Pinalagan si Sara Duterte. Hindi naman po sila papalag kung talagang unstable nga, kung totoo. Pero hindi. Diba? Tingnan po natin. Bagaman itinanggi na ito ng palasyo, may hirit pa rin ang armed forces dito. Politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Pamumulitika lang yung ginagawa ni Sara Duterte, malinaw po sa atin yan. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. At sa kabila ng bangayan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, mananatili raw na nasa gitna ang puwersa ng mga sundalo. Makikita nyo naman, buong-buo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, and we remain to be a professional organization. Buong-buo Tapos sabi ni Sara Duterte, unstable? Anong kagagahan yan? Anong katangahan yan? Diba? Unstable sa imong mata. So we are one, as we have
always stated, if there's one AFP, there's one Philippines, and with strong AFP and strong Philippines. Mariinding pinabulaanan ng AFP ang kumakalat na balita ng pag-aaklas umano sa hanay ng mga dating general at sundalo. Ito pong sinasabi niyong mga movement na ito, no, na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan, klaro po, wala po itong katotohanan, and the AFP is intact, professional, and disciplined. So, ayan na, Armed Forces of the Philippines, sinabing wala itong katotohanan. So, ibig sabihin po, si Sara Duterte ay fake news. Diba? Fake news po si Sara Nustay Duterte. Nagpapakalat po ng kasinungalingan sa buong bansa. Imagine kung yung statement ni Sara Duterte marinig ng mga buntis. May stress po yung mga buntis na yan. Maapektuhan po yung anak nila dahil sa fake news ni Sara Duterte. Oh. Ay, naku po, kung may bitay lang sa Pilipinas. Sana nga meron. Sana magkaroon. Disinformation lang. Mauuna po yung mga utak kriminal. Patay talaga yan. Kung may bitay lang. Nako. Po ito, no? And ang gusto po natin, hindi po magkaroon ng paghahasik ng gulo at duda Si Sara Duterte naghahasik ng katangahan sa buong bansa. sa ating mga kababayan. Kasabay nito, naglabas ng Manifesto of Support sa Marcos Jr. Administration ang Association of Generals and Flag Officers. Suportado daw nila ang anti-corruption drive ni PBBM sa harap ng Hindi ko rin maintindihan itong mga DDS eh. Si PBBM na nga yung nangunguna na hanapin yung mga taong kurap. Sisisihin pa nila yung Pangulo na ikaw yung kurakot. Kung kurakot po yung Pangulo, hindi tahimik lang sana ngayon, hindi sana mabibisto yung mga flood controls na yan. Mga pagnanakaw na yan, di ba? Pero kasi si PBBM, pinangunahan niya ito. Kaya lahat ng mga magnanakaw na booking. Tapos ngayon, ang Pangulo natin naging masama pa sa paningin ng iba. Sa bagay, kahit anong gawin ng Pangulo natin, basta DDS ka, tanga ka. At dahil tanga ka, makikita mo, kahit maganda naman yung ginagawa ng Pangulo, papasamain mo. Dahil tanga ka. control scandal. Yung mga retiradong nasabi na lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng activities or actions that border on defying the Constitution or violating the Constitution, yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, no? Which is composed of more than 1,000 officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders o identified leaders na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila miyembro ng AGFO. Sa kanyang social media post noong September 17, sinabi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na lalahok ang ilang miyembro ng AFP, PNP at mga reservist sa pag-aaklas. Maniwala ka naman dyan kay Kiko Barsaga, mong guloy dyan. May zira sa utak yan. Diba? Bobo yan. Tanga. Tatanga-tanga. Dapat po yung mga ganyang klaseng statement po ni Barsaga, no? Si Kiko Barsaga, dapat inaaksyonan po yan ng ating gobyerno ng lalong-lalo na po Armed Forces of the Philippines kasi parang sinisira niyo yung imahe ng AFP. Hindi naman ganyan, di ba? Bubo talaga itong hayop na to. Tanga-tanga talaga. Ayon sa Army, may nalabag si Barsaga sa RA 7077 o Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Recommended for delisting na ngayon ang kongresista na isa ring Army Reservist. Para sa agenda, dapat dito tanggalin din to eh. Kapag pagnanakaw at yan sa Kongreso, diba? Sa pagiging kongresista, tanggalin na para matanggal na yung kanyang magnanakaw din to. Ay naku po. Ganyang klase mag-isip. Wala yan. Alam na, di ba? Alam na natin. Mukha pa lang, oh.
Ang kupal talaga ng mga taong ito, mga pre, no? Talagang, nakuha niya yung inis ko. Ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga ibinibigay po na tulong ng PCSO, no? Kasi grabe po sila tumulong sa panahon ng mga pagbaha, mga paglindol, nandyan po sila. Nandyan po ang PCSO, di ba? Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang balita tungkol sa malasakit at bayanihan na ipinakita ng Philippine Charity Sweepstakes Office or tinatawag na PCSO. Alam naman natin na nitong nakaraang Martes ng gabi, niyanig ng malakas na 6.9 magnitude na lindol ang Cebu at ang Karatig probinsya. Diba? Yung Cebu, talagang niyanig po yan ng malakas po na lindol. Diba? Kung ikaw lang siguro yung nandun, baka mamaya maiyak ka sa takot. Diba? Kasi hindi po basta-basta yung lindol na yon. Alam ko may mga simbahan pang doon, mga pre, may mga simbahan pang bumagsak. Diba? May papakita lang ako sa inyong larawan dito. May larawan dito Ito po yung larawan. Ayan. So, yung mga preno, yung mga galing po yan sa PCSO. Okay? Ayan niyanig ng malakas na 6.9 magnitude na lindol ang Cebu. Diba? At ang Karatig probinsya, marami ang naapektuhan. May mga nasawi, may mga sugatan. At libo-libong pamilya ang nawalan ng tahanan. Pero sa kabila ng kalamidad, agad na kumilos ang PCSO para ipadama ang tulong pag-asa sa ating mga kababayan. Kita niyo yan? Diba? Ang dami-dami niyan. Marami na pong matutulungan yan. Diba? Sa atas ni Pangulong Bongbong Marcos, Bongbong Marcos Jr., pinangunahan ni PCSO General Manager Mel Robles ang mabilis at organisadong relief operations. Ang mga sangay ng PCSO at kanilang mga katuwang na ahensya ay hindi nag-atubiling magbigay ng ayuda. Isa rito ang Fiuna Trading and Supply Corporation at King Dragon Gaming and Amusement Corporation. Ayan na agad nagbigay ng donasyong pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa pamahalaang panlalawigan ng Cebu. Hindi lang iyan, mga kaibigan. Dinala rin ang mga timba food packs at iba pang relief supplies kits tulad ng kulambo, banig, kumot, sinelas, flashlight, unan, tuwalya at marami pang iba. At hindi basta delivery lang. Mismong sakay ng C-130 aircraft ang mga tulong para masigurado mabilis itong makarating sa mga nasalanta. Ayan mga kababayan, dito natin nakikita kung gaano kahalaga ang PCSO. Hindi lang sila tumutulong sa larangan ng kalusugan at medikal na serbisyo, kundi buong puso silang kumikilos kapag may kalamidad. Sabi nga ni Mel Robles, we are working tirelessly to bring comfort during these
challenging times. At kitang-kita natin na totoo ang mga salitang iyon. Kaya palakpakan po natin. Pinakahanga-hanga dito, hindi lang simpleng ayuda ang hatid ng PCSO, kundi inspirasyon at pag-asa. Pinapakita nila na sa oras ng trahedya, may maasahan tayong ahensya ng gobyerno na handang magbigay ng kalinga at malasakit. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan. At sila mismo ang nangunguna para magkaisa tayo lahat. Kaya naman, taos-puso ang ating pasasalamat at pagpupugay sa PCSO at sa lahat ng katuwang nito. Sa inyong malasakit, maraming kababayan sa Cebu ang muling nagkaroon ng pag-asa. Tunay nga kayong haligi ng Pangulo, pagtulong at inspirasyon sa ating bayan. Ayan mga kaibigan, sa mga ganitong pagkakataon, naway magsilbi itong paalala na magtulungan tayong lahat. Malalampasan natin ang anumang pagsubok basta't may pagkakaisa, malasakit at mga ahensyang tulad ng PCSO na handang sumuporta. Ayan pasalamatan po natin, no? Palakpakan po natin ang PCSO, palakpakan po natin si Mel Robles, at syempre, palakpakan din po natin ang ating mahal na Pangulo. Diba? Kasi sila po talaga ang may puso, no? Na puro pagtulong lang po yung ginagawa. Tulong, pagtulong, pagtulong. Diba? Wala na pong iba. Kita nyo yung nasa larawan. Hindi ko nga maintindihan eh. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sinisiraan nila yung ating mahal na Pangulo. Diba? Puro paninira na yung ginagawa ni Lustay. Oo. Eto, may lindol. Ano bang naitulong ni Lustay? Meron po bang naitulong yung inyong mahal na Lustay? Ano sa tingin nyo? Kayo na pong humusga. Wala po. May lindol, ang ginagawa niya, paninira pa rin. Sus Mariusip. So anyway mga pre, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman may updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, so, may TikTok, may Facebook po tayo. Ayan maraming salamat po sa mga nakasubscribe na po sa atin. Nako, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan. Huwag po natin kalimutang i-share ang video ito mga pre. Ayan. At syempre, maraming salamat po, no? Sa walang sawang sumusuporta po sa ating YouTube channel. Ayan, so ako'y magpapaalam muna po samantala. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na video.